Walang nagawa si Melva kundi magpahatid kay Chris sa bahay ng kanyang yaya Brenda. Tama ito. Walang paraan para makalabas siya doon nang hindi napapansin lalo pat kita na siya nito. Hindi siya maaaring dumaan kung saan siya dumaan kanina. Nang sumakay siya sa sasakyan nito ay hindi niya maiwasang kabahan. Hindi malaman kung bakit. Marahil ay sa pagkakabuking nito sa kanya. Kumuway pa ang guard sa lalaking kasama matapos silang pagbuksan ng gate nito. Tahimik silang dalawa sa loob ng sasakyan habang tinutugpa nito ang daang sinasabi. Nang makita niyang pabungad na sila ng kinatitirikan ng bahay ng kanyang yaya Brenda, ay nabigla siya dahil mukhang lalampas na ito. Dito lang ako. Anya na matanaw ang bahay ng kanyang dating tagapag-alaga. Nakitang tumingin sa kanyang lalaki. May pagdududa sa mata nito. Dito lang ako kasi doon ako nakatira sa bahay na yun. Baka kasi magising si Inang. Malaman pang umalis ako ng bahay. Medyo pabulong na wika sa huling sinabi. Nakitang muling tumitig ang lalaki sa kanya. Shit, wag kang tumitig ng ganyan. Anya sa isipan. Malapit na kasing bumigay ang sistema niya sa lakas ng apil ng lalaking nasa harap. Hindi naman niya inaasahang ang gwapo pala sa malapitan ng kanyang target. May kadiliman man ang loob ng sasakyan nito, kitang-kita iyon kanina. Lalo pa nang maalala ang nakitang hinaharap nito habang nakatapis ng tuwalya. Halos napasabunod si Melba sa ulo sa takbo ng isip niya. Baka isipin nito, pinagnanasahan niya ang katawan nito. Sige, salamat sa paghatid. No worries, hindi makakarating sa kaibigan kong tumanggi ka. Anya sa kangumiti ng napakaluwang saka mabilis na umibis sa magarang sasakyan nito. Kumuway pa siya sa katumalikod at tinungo ang bahay ng kanyang yaya. Nakitang naroroon pa rin ang sasakyan ng lalaki nang makarating sa kanilang tarangkahan. Mukhang sinisiguro doon nga siya nakatira, kaya pumasok na lamang siya. Maingat iyong binuksan. Alam na niya ang teknik ng pagbubukas noon at pagsasara nang hindi nag-iingay. Para tuloy siyang magnanakaw na mahinahong napasok doon. Pagkapasok ay agad na nasa bunutan ang sarili niya. Ang tanga-tanga mo talaga, Melva. Unang sabak mo palang palpak na. Nakakainis ka. Gigil sa sarili. Napapailing si Chris na makitang patingkayad at marahan na pumasok ang babae sa loob ng bahay ng mga ito. Maliit na tampa iyon kaya naisip niyang baka nga tinanggap na niya ang trabahong pag-escort para makaahon sa hirap. Ngunit mas lalo siyang nangiti nang maalala ang tagpo sa kanyang silid. Kung paano manlaki ang maliit nitong mata nang makitang nakatapis lamang siya ng tuwalya. Parang gusto niya magsisi sa pagtanggi sa hamon nito kanina. Maganda ang babae. Parang ngayon lang din niya ito nakita sa bayan nila. Katamtaman lang ang taas nito, balingkinitan at maganda. Hindi nakakasawang tingnan ang mukha kahit wala itong kolorete sa mukha. Nang muling tingnan ang bahay, ay mukhang wala namang katakataka. Nang makitang doon nga nakatirang babae, bumalik na siya sa kanilang bahay. Kailangan niya ring magpahinga dahil may ani sila bukas sa bukid at kailangan pumunta siya roon. Sa susunod na linggo, babalik na siya sa ospital sa kanilang bayan at nakapangako na siya sa mamamayan sa kanilang asyenda na magsasagawa ng libreng check-up sa kanilang mga trabahador. Kinabukasan ay yugyug sa kanyang balikat ng kanyang yaya ang gumambala sa mahimbing na tulog ni Melva. Pungas na sambit ng inaantok na boses. Anak, sasama ka ba sa bukid ngayon? Kung pagod ka, dumito ka na muna sa bahay. Ang wika nito. Agad siyang napamulagat ng mata. Sasama po. Masiglang wika sabay bumangon at nagunat upang tuluyang magising ang diwa. Hindi niya mapapalampas ang pagkakataong iyon. Alam niyang mas makikilala niya ang pakay sa pamamagitan ng mga trabahador nito. Sigurado ka ba? Baka hindi mo kayanin sa bukid, anak. Mabigat ang trabaho doon. May pag-alalang tinig ng yayan niya. Inang, Anya, unang tawag niya rito noon dahil kailangan niyang sanayin ang sarili, lalo pa baka nasa paligid lamang si Chris. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po yan. Hindi na ako ang dating batang lampa. Natatuwang wika nito sa bayakap. O sige na nga, gumaya ka na at mag-almusal na muna tayo. Para may lakas tayo. Marami raw aanihing palay ngayon. Anito saka nagpatiuna sa maliit nilang kusina. Napapangiti siya habang nakatanaw sa likod ng kanyang yaya. First time niyang makayani. Hindi niya alam kung kakayanin niya pero parang na-excite siya sa ideyang simpleng buhay. Ngayon niya masusubukan kung gaano kahirap maging magsasaka. Mabilis siyang gumayak. Isinuot ang long sleeve checkered, saka tinornohan ng maong pants at saka nakita sa gilid ng isang buta. Taray nito parang boots lang.
Anya na may isuot. Natawa pa siya sa suot at paglabas niya agad na napalingon ang yaya niya sa kanya. Hindi niya alam kung nabigla ba ito o nagulat sa itsura niya. Aba anak, sa bukid tayo rarampa, hindi sa entablado. Natatawang saad nito. Inang naman eh. Anya rito na may himig pagtatampo. Tumawa naman ang matanda. O siya, kahit anong ipasuot sa iyo, bagay. Naku, siguradong maraming kalalakihan ang didikit sa iyo mamaya. Nangingiting wika nito sa kanya. Napangiti rin siya. Ya, bata pa po ako eh. Anya na tila 15 anyos lang. Napahalakak tuloy ang yaya niya. Dahil ganoon na ganoon siya noon sa tuwing tinutokso siya nito sa mga kaklase niyang nagpupunta sa bahay nila para sa mga group activity nila. May crush kasi siya noon at ito lang ang nakakaalam. Kaya kapag nagagawi sila sa bahay nila para sa group project ay lihim pa siyang tinutokso. Halina't kumain na muna tayo. Anito, saka sila nagsimulang pagsaluhan ng almusal na inihanda nito. Wow! Ang sarap talaga ng tuyo kapag sinangag mo ya ang partner. The best. Aniya na may pagmamayabang. Sos ng bola ka pang bata ka. Ani nito, saka sila masiyang kumain. Ya, malaki na po ako. Anya rito. Akala ko ba bata ka pa? Pagmamaktol ng yaya niya at kapwa sila nagtawanan. Sa bukid ay nagsisimula ng lumusong sa palayan ang ilang trabahador. Nasa 5 ektarya rin ang palayan na yun. Iba kung saan ang puno ng mangga at sagingan nila. Senyorito, mukhang tiba-tiba tayo ngayon. Walang masyadong bagyo kaya magandang palayan. Malalaki ang butil at marami. Ani ng isang trabahador. Tama kayo Mang Tonyo, sana maka 1,000 kaban tayo ngayon para naman malaki-laki rin ang parte ng bawat trabahador. Anya rito sabay tapik sa balikat ng katiwala. Tiyak iyan senyorito. Oh, hay na pala mga makikigapas. Anito na makita ang ilang patungo sa kinaroroonan nila. Ngunit habang papalapit ang mga taong tinutukoy nito ay siyang pagkakalukot naman ng noon niya. Naagaw kasi ng pansin niya ang isang magandang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babaeng intruder sa kanilang silid kagabi. Senyorito, senyorito. Ha? Biglang baling sa katiwala na kanina pa pala siya tinatawag. Hindi niya namalaing masyado pala siyang nawili sa pagtitig sa babaeng napakaganda. Senyorito, tinatanong ng mga tao kung saan sila magsisimula. Tanong ni Mang Tonyo. Ganun ba? Kahit saan. Aniya na mabawi ang sarili sa pagkapahiya. Nakitang tumingin sa kanya ang babae. Alam niyang kilala na siya nito. Nang tingnan niya ay agad itong nagbaba ng tingin na tila naging abala dahil tinuturuan siya ng kanyang kasamang babae sa kung ano ang gagawin. Kahit nag-uusap sila ni Mang Tonyo tungkol sa sakahan ay hindi niya maiwasang makinig sa mga usapan ng mga nakikigapas. Oy Brenda, hindi mo naman sinabi may maganda ka palang anak. Ani ng isang ale. Hay naku Delia, meron at sa Manila lamang naglalagi. Pagmamaktol ni Aling Brenda sa mga tsismosang kapitbahay. Aling Brenda, pwede daw ba makipagkilala sa magandang binibining kasama nyo? Tinig naman ng isang lalaki. Hindi tuloy niya maiwasang tingnan ang direksyon ng mga ito. Nakitang nakikipagkamay ang babae sa lalaking kasama. Tila nahihiya pa ang lalaki. Kilala niya ito, anak din ito ng isang trabahador nila. Alam niya nasa kolehiyo ito at nasa huling semestre sa kursong engineering. Hindi niya alam kung bakit tila may inis sa lalaking katabi ngayon ng babae. Senyorito, senyorito! Malakas na tawag ng katiwala. Ha? Kulat nitong lingon. May problema ba senyorito? Ang maang na tanong ng katiwala sa katumingin kung saan nakapako ang mga mata. Ngumiti ito ngunit hindi nagsalita. Matapos ng 2 oras sa sakahan ay may 100 kaban na sila. Halos 50 katao rin ang nasa sakahan nila. Minsan tumutulong din si Chris, isa kasi ang sakahan nila sa mga nagsusupply ng bigas sa kalakhang probinsya nila. Kahit abala si Melba sa pakikipag-usap kay Richard ay hindi niya maiwasang mapalingon sa kinaroroonan ni Chris. Nakikita niya nagbubuhat ito ng palay, maging kaba ng palay na naisilid na sa sako. Napapalunok siya sa tuwing tumataas ang suot nito kapag nagbubuhat ng kaba ng palay. Hindi ito ang inaasahang Chris. Akala niya nakapamaywang lang ito sa gitna ng palayan habang dinidiktahan ang kanilang mga alipin. Muling nakitang nagbuhat ito ng palay at sa pagkakataong iyon ay napatas palalo ang suot na t-shirt. Bigla ay naalala ang nakitang katawan nito kagabi. Hindi niya tuloy maiwasang mapalunok at tila biglang nauhaw. Hindi niya napansin pala ni Richard ang pagtitig niya kay Chris. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya na marinig ang huling wika nito. Type mo ba siya? Nito na tila nababakas ang panlulumo sa tinig nito. Ha? Sino? Hindi Na-amaze lang ako kasi siya may-ari, di ba? Mayaman?
At doktor pero nandito siya at nasyak ako na makitang nagbubuhat siya ng kaba ng palay. Hindi magkanda-ugagang explica nito. Oo, mabait niyang si Kuya Chris. Ani naman ang lalaki. Ngumiti na lamang siya kay Richard saka muling binalik ang titig sa direksyon ni Chris. At gano'n na lamang ang pagkapahiya na makitang nakatingin din ito sa kanya habang nasa paanan ang kaba ng palay. Nakalalapag lang nito. Hindi tuloy alam kung bababain niya ang titig rito at yuyuko o ngingiti na lamang dito. Mabilis niyang iniiwas ang tingin sa lalaki. Hindi niya tuloy alam kung anong gagawin. Mabuti na lamang at naroroon si Richard ngunit kung kailan makakaiwas na sana siya sa nakakapasong titig ng lalaki ay maramdaman ang pagsilid ng sakit sa kanyang kamay. Ouch! Anya na makitang nadugo na palang kamay niya dahil aksidenteng nahiwa gawa ng gamit na panggapas ng palay. Okay ka lang ba? Sabi ko sa iyo na mag-ingat ka kasi matalas ang hawak mo. Lalo pat hindi ka sanay. Lalangwi ka ni Richard habang hawak nito ang kamay niya. Ngumiti siya ng matamis sa lalaki. Ano ka ba? Maliit lang na sugat to. Anya na makabawi para hindi mag-alala. Nabigla lang ako kaya medyo napahiyaw ako. Turan saka ngumiti at bumaling sa iba. Ngunit tila gusto magsisi sa ginawang pag-iwas sa tingin ni Richard dahil kay Chris naman siya hindi nakaligtas. Hindi malaman kung bakit tila namamagneto siya sa lalaking pakay. Blanco ang ekspresyon ng muka. Hindi alam kung ano nasa isip nito kung galit ba o naiinis o wala lang pakialam. Muli hindi alam kung paano babawiin ang titig nito nang marinig niya ang tinig ni Richard. O ayan, tinalian ko na. Pagbalik niyo sa bahay niyo, lagyan mo agad ng betadine para mabilis maghilom. Saan ni Richard? Salamat. Nahihiyang pasasalamat nito. Wala yun. Maghakot na lang tayo ng palay. Nito sa kanya tinayaan na ang ilan na maggapas at hahakutin na lang nila ang palay na ginagapas ng mga ito. Napatayo siya sa pagkakayuko. Masakit ang likod niya sa ilang minutong pagkakayuko. Napatingin siya sa dako na naroroon ang yaya Brenda niya. Sa edad nito ay maliksi pa rin itong kumilos. Naisip tuloy niyang napakahirap pala ng ginagawa ng mga magsasaka. Makapaghatid lang ng kanin sa pagkainan. Tuluyang pumatak ang alas 10. Tirik na tirik pa rin ang araw. Doon ay naramdaman ni Melva ang pagod. Si Richard ay tinawag ng isang matandang lalaki na magbuhat na rin ng kaba ng palay kaya naiiwan siya naghahakot ng palay nakakaani kasama ng ibang kababaihan. Naku Brenda, mukhang type ni Richard itong dalaga mo ah. Sa bagay, bagay naman sila ni Richard. Gwapo naman at malapit na maging inhenyero, di ba? Tinig ng isang alis sa di kalayuan. Naku siya nang, mag-ani na lang tayo at mamaya magmemeryenda na tayo. May dala ko nilagang saging. Pang-iiba naman ang kanyang yaya Brenda. Napatigil siya sa paghahakot at napatanaw sa ilang magsasaka na naroroon. Inikot ang paningin kung gaano kalawak na lupain iyon. Ang magsasakang walang kapaguran sa pag-aani. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo at sinulyapan ang kanyang yaya Brenda. Sa itsura nito ay tila nakita ang kalagayan ng bawat magsasaka. Hindi siya mahinang tao ngunit pagkakataong iyon ay kusang tumulo ang luha niya. Agad na pinahid at suminghot-singhot. Kaya mo to Melva. Ang hirap pala maging mahirap. Anya sa sarili. Kanina pa naiinis si Chris sa nakikitang pagiging malapit ni Richard sa babaeng kasama kagabi. Ilang beses sa sinabing huwag na niyang papansin namang ito, ngunit hindi niya mapigilang hindi mapalingon at saktong nagtaas din ng tingin ng babae. Dahilan upang magtama ang kanilang paningin. Nakitang unti-unting napalis ang ngiti sa labi nito at saka muli nagbaba ng tingin. Gayunpaman ay minabuti na lamang niyang tumulong sa ilang kalalakihan na sa makina upang mas mapadali ang mga ito. Habang hawak ang makina ay nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Agad siyang napalingon sa kinaroroonan ng babaeng tininan. Habang ito naman ay hawak ni Richard ang kamay nito na tila may tinatali. Patindi ng patindi ang panginginig ng kamay niya kaya halos hindi niya makontrol ang makina. Senyorito, ayos ka lang ba? Ako na muna dyan. Ang nag-aalang wika ng isang trabahador. Hindi na siya nakipagtalo at mabilis na nilisan na makina. Lumapit siya sa dalawang tao kanina pa ay hindi mapigilang lingunin. Hawak pa rin ng lalaki ang kamay ng babae ngunit biglang bumaling sa kinaroroonan niya ang babaeng dahilan upang mabilis na itago ang kamay na nanginginig. Nagkatitigan sila ngunit mabilis siyang tumalilis patungo sa silong ng puno mangga. Ramdam niya ang panginginig ng kamay, paa at maging ang buong katawan niya. Sa likod ng malaking puno ng mangga ay inabot ang kahan ng sigarilyo. Nanginginig man ipinilit sindihan iyon upang hupa ang panginginig niya. Matapos ubusin ang sigarilyo, napaupo na muna siya sa kasinapo ang ulo. Gustong umiyak sa kanyang kalagayan. Doktor siya pero maging siya hindi niya kayang lunasan ang kanyang karamdaman. Hanggang ngayon, walang malinaw na gamutan sa karamdaman na meron siya.
Mga 10 minutos din siya nakaupo at sapo ang ulo na muling mabawi ang lakas. Malapit na rin magmerienda mga ito kaya tumayo na siya ngunit paglabas niya sa pinagkukublihan ay nakita nakatalikod ang babae. Tumayo na muna siya at pinagbasdan ito. Napangiti siya. Hahakutin sana nito ang nasa paan ng kumpon ng ina ni Palay ayon sa ayos nito pero tumayo ito at pumaywang. Saka nilibot ang paningin nito sa buong paligid. Nakitang tiningnan din ang mga taong naroroon hanggang sa mapaside ito sa gawin niya. Matim ang titig nito sa kumpol na kababaihang nasa kabilang panig kasama ang inang nito. Maya-maya na bigla siya na makitang lumitaw ang butil sa mata nito at inayos ang pagkakatayo nito. Doon ay naisip niya ang ginawa nito kagabi. Ayaw ba niya maghirap kaya pati pagiging escort pinasok na? Tanong niya sa isipan. Maya-maya agad din itong pinahid ang luha. Muli niya itong tiningnan. Sa kilos at galaw nito ay mukhang mayaman naman. Idagdag pa ang kutis nito na tila hindi naman nakaranas ng hirap. Nilapitan niya ito ngunit hindi pa siya nakakalapit ay narinig niya ang binulong nito. Hay, ang hirap maging mahirap. Dinig na wika nito. Hindi naman, mahirap man at least masaya. Mas mahirap ang taong maraming pera dahil hindi kayang bilhin ng pera kasiyahan lalo na't unti-unti kang ginugupo ng karamdaman. Aanhin mo ang pera kung hindi naman kayang bilhin ito ang gamot ng iyong karamdaman. Tinig buhat sa likuran ni Melva. Anak nang, agad siyang napalingon at nakitang naroroon pala si Chris. Bakit ka nang gugulat? Anya sabay sapo sa dibdib. Ngumiti si Chris. Relax lang, ikaw kasi para kang kabote. Bigla-bigla kang nasulpot. Anya ngunit nasa isip pa rin ang matalinhagang sinabi nito. Anong ibig sabihin ng sinabi nito? Sorry, narinig ko kasi ang sinabi mo kaya hindi ko maiwasang magkomento. Natatawang wika ni Chris lalo pat kita sa mukha ng babae ang gulat sa pagdating niya. Bumuntong hininga siya. Mukhang hindi ka naman sanay sa bukid. Bakit ka naririto? Hindi napigilang itanong ni Chris. Hanggang ngayon hindi niya malaman kung paano ito nakapasok sa kanilang bahay. Umilap ang mga mata ni Melva. Mukha kasing sa tono ng lalaki hindi pa rin naniniwala sa tunay na motibo ng kanyang pagpunta sa bahay nila. Dinadalaw ko lang si Inang. Pagsisinungaling niya saad nito. Well, mukha ka kasing hindi sanay sa bukid. Sad pa ni Chris dahil gusto pa niya ba kausap ang babae. Ewan ba niya pero gusto niya malaman kung sino ba talaga to. Nakita ang mapanuring tingin nito sa kanya. Shit, ganito ba talagang tumingin ang lalaking ito? Nakakainis. Anya sa isipan. Tila matutunaw siya sa tingin nito lalo pat iba ang tama ng mga tingin nito sa kanya. Hindi maiwasang mapalunok. Mas lalong nanuyuyata ang kanyang lalamunan. Narito ka lang palang bata ka. Tinig sa kanyang likuran, ang kanyang yaya Brenda iyon. Senyorito kayo po pala. Anito na mapansin naroroon din pala si Chris. Opo manang Brenda. Nag-uusap lang po kami nitong si... Putol na wika dahil hindi maalala ang pangalan ng babae. Inang, bakit niyo po pala ako hinahanap? Agap na wika ni Melva. Melva! Agad na tawag ng baritonong tinig. Si Richard yun. Melva. Ulit ni Chris sa kanyang isipan. Richard, anong meron? Tanong agad niya sa lalaki upang makalayo na kay Chris. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.